Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for August 1 to 15, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So let's see, Aries. What is the energy ngayong first half ng August for Aries? Eight of Wands, Ten of Swords, the World, the Fool. Oh, okay. It seems na may nag-unfold na new beginnings for you. Merong sisimulan, susubukan, dahil meron nang natapos, no? The world is also about culmination, no? Parang ano siya, this is a positive culmination or parang positive ending na, for example, nag-aral ka, no, nag-aral ka sa school, college, ganyan. So, natapos mo na yung degree mo. O, 'di ba? Ending 'yun, pero it's a positive ending dahil merong bagong opportunity naman for you after school, 'di ba? So, that's what I'm seeing for you, Aries, na may natatapos na sitwasyon para magsimula ka ulit ng something exciting sa buhay mo. Ten of Wands, oh, tapos na ang stress sa buhay mo. Oo, tapos na yung mga gumugulo sa isip mo, tapos na yung mga sleepless nights, tapos na yung pagkakaroon ng overthinking. Eight of Wands energy, mas active ka. Mas magiging active ka ngayong first half ng August. Maaring magiging busy ka, marami kang kailangan gawin, marami kang kailangan asikasuhin. Magiging mabilis ang takbo ng August para sa'yo, like August 1 to 15. Yung iba, kung may plano kayo na mag-travel abroad o kaya magtrabaho abroad, eto na yung new beginning sa inyo. Kasi may opportunity na for you. Yes. Tignan natin money, career, finances for Aries. Four of Swords. Pahinga. Eight of Cups. Oh, I think yung iba sa inyo ang natatapos talaga rito ay may kinalaman sa career, trabaho, business na iiwanan nyo na. It's either magpapahinga muna kayo. Kumbaga sa school, alam mo yung yung parang, may tawag doon yung break. Year gap. Oo, ganun ba yun? Gap year. Gap year ata yun. Basta yung kapag graduate ka na, hindi ka muna, wala ka munang gagawin. Like, tatambay-tambay ka muna. Ganon. Or magpapahinga ka for a few months or weeks or kung kailan mo gusto. So, yung iba sa inyo ganon. Meron kayong iiwanang situation. Because you want to focus on yourself. You want to take care of yourself. Pwede kasi it's been a very stressful career or business or financial situation na gusto niyo nang makaalis sa sitwasyon na yan. And then for your love life, Judgment. And then the Strength card. Okay. Yung iba sa inyo pagdating sa relationship na pinagdadaanan nyo ngayon, yung can be a challenging situation for your relationship. May mga realizations ka kung ito bang relasyon na to ay magpapatuloy o hindi, no? Kasi alam mo na kung ano yung future ahead of you. And some of you, na-realize nyo that this is not the person na gusto mong makasama. Or pwedeng hindi ito yung sitwasyon na gusto mong mangyari para sa sarili mo. Pwede kasing it's not the person it's your realization na hindi pa ako ready. Ganon. If you're single, maaring merong mga nagkakaroon ng interest or ikaw nagkakaroon ka ng interest sa iba. But
you are also cautious, no? Medyo maingat ka sa sa papasukin mong relationship. Mm. You have the Justice card, which is about uh, balance, learning, and decision making. So, pwedeng may inaaral ka para makapag-decision ka ng maayos, ng tama. Whether this is for your career, for your business, or for your relationship. For one's energy, so this is celebration. Merong accomplishment kasi rito eh, no? So, yung iba sa inyo, you are going to celebrate your accomplishments. Okay? Magiging inspiration mo yan, yung mga accomplishments mo. You also have the hangman. The hangman ay pagkakaroon ng panibagong perspective sa buhay. You are seeing things in a different perspective. Mas lumalawak yung kaalaman mo, mas lumalawak yung pangunawa mo. And then let's see what else. For Aries. Cycles. Oh, ayun na nga. Maaring merong cycle na matatapos. Chapter ng buhay mo na matatapos para magsimula ka ng bago. Conflict. So, maaring maka-experience ka ng conflict within yourself or conflict sa connection mo sa ibang tao. Ang importante lang dito is alam mo kung ano yung dahilan, saan ang gagaling yon, sa'yo ba talaga yon? Are you feeling conflicted or the other person is feeling conflicted sa'yo? Maaari ding merong conflict of interest or merong mga sumasagabal sa mga plano mo. Oo. You have relaxation, o relax lang daw. Wag mong stress yung sarili mo. Iwasan mo na bigyan ng malaking pressure yung sarili mo sa mga bagay na dapat mo nang gawin right away. Okay? Kasi kung kailangan mong magpahinga. Dahil para lumakas ka ulit. 'Di ba? Ganun naman eh. Hindi naman natin kailangan mag-give up agad. Kailangan lang natin magpahinga. At ayun, laban ulit. Laban ulit sa life. Yung iba, pwedeng kayo ay may vacation. Punta sa ibang lugar. Some of you, may pagkakataon kayo sa career or trabaho ninyo na merong event na kung saan kayo ay pupunta sa ibang lugar, ibang bansa, ibang town para mag-bond together, no? Ng inyong mga katrabaho. You have Venus in Leo in the 5th house. Very attractive ang energy na to. So, kung single ka, gaya ng nabanggit ko kanina, maaring merong you're attracting a romantic partner sa buhay mo. Or, merong nagkakagusto. This can be your friend. Kaibigan talaga, no? Malapit sa'yo to. Kaibigan to. Kung single ka, kung meron kang kaibigan ngayon na yung parang nararamdaman mo iba yung tingin sa'yo, malagkit. Hindi, or iba yung pakikitungo niya sa'yo. Ayan, pwede kasing na-develop na yan over time. And na-realize niya na ikaw pala yung gusto niya. O syempre, pag mga ganyan, maging maingat, lalo na kung nasa complicated situation. Kasi ayaw naman natin na mamroblema ka in the end. Pag inalaw mo tong connection na to, tapos yung pala, may conflict, di ba? Consider your foundation. Yes. Ano ba yung pundasyon mo when it comes to your decision making? Yung values mo. Diba? Look at how committed you are to love. Ayun. Alamin mo rin daw yung commitment mo pagdating sa relationship. If you are ready, kung ikaw ba ay kaya mo bang mag-commit for this person? Kaya mo bang mag-commit sa isang relasyon na kailangan effortan yan eh, 'di ba? Hindi lang naman yan basta papasok ka sa relationship tapos na. Kaya nga yung iba ayaw na pumasok sa relationship kasi e-effortan talaga.
Take a chance on love. Bigyan mo raw ng chance. Maaaring meron kang bibigyan ng chance pagdating sa relationship, romantic connection. This can be a friendship or family situation. Okay? When we love, our lives are changed forever. Ayan. You're going to be open to love, new beginnings. Okay, so that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.